I know it. You say you are a monster? No. I'm a real monster. You are Japanese torture again. Kung sakaling matutuloy ang laban ninyo ni Naomi, magkano ang hihiritin ng kampo mo? Billion yata. Half billion. A billion pesos. Kung matutuloy yan. Magandang araw. Kalahating bilyong piso o 500 million pesos ang hinihingi ni Casimero para labanan si Naoya, the Monster Inoue. Ito ang pag-uusapan natin mga idol. Pero bago ang lahat, paki-follow naman itong ating Facebook page. Maraming salamat mga idol. 500 million para kay Casimero. Bakit sulit at malaking tsansa na ibigay ito para sa Inoue fight? Umingay muli ang mundo ng pambansang boxing matapos may iulat na humihingi ng 500 million pesos o $8 million ang former 3 Division World Champion na si Janriel Cuadralas Casimero para labanan ang undisputed super bantamweight king na si Naoya Monster Inoue. Habang ang ilan ay nag-aalinlangan, marami ang naniniwalang pantay at makatwiran lamang ang hiling na ito ng Pinoy Pride at may napakalaking posibilidad na pumayag ang mga organizers at ang kampo ni Inoue. May nakikita tayong hudyat na niluluto na ang mega fight ni Casimero at Inoue dahil sunod-sunod na exposure mula sa Daring Magazine kay Casimero at Inoue, lalong-lalo na itong si Janriel Casimero. Pansin ng mga nakatutok na mga boxing fans ang tila di karaniwang pagbibigay pansin ng Daring Magazine na pagmamay-ari na ngayon ni Turki Al-Sheikh kay Casimero. Kamakailan lang ay muli nilang pinost sa kanilang social media ang impresibong panalo ni Casimero laban sa Cuban Master na si Guillermo Rigondo. Ang ganitong promo build-up ay malinaw na hudyat na inihahanda na ang kanyang pangalan sa pandaigdigang entablado. Kaya mukhang maglalabas na ng malaking pondo itong si Turki Al-Sheikh para mapaganap ang Casimero versus Inoue. Hindi na sekreto na si Turki Al-Sheikh ang nagpapatakbo ng pinakamalaking boxing event sa buong mundo ngayon sa ilalim ng Riyadh season. Kung si Turki Al-Sheikh at ang kanyang koponan ang papasok sa negosasyon, ang $8 million o 500 million pesos ay napakalit na halaga para sa kanyang budget upang mabuo ang pangarap na laban ng mga boxing fans na ang Casimero versus Inoue. Bakit karapat dapat at sulit si Casimero sa 500 million pesos? Meron kasing class at credentials na hindi mabubura itong si Casimero. Si Casimero ay isang 3 Division World Champion na nakapesto bilang number 4 sa WBO at number 9 sa IBF Super Bantamweight, gayon din bilang number 10 sa WBC Featherweight. Kapag si Casimero ang makakalaban ni Inoue, ito ay magiging totoong blockbuster fight sa halos 35 na potential na kalaban sa Super Bantamweight, kabilang si Jesse Bam Rodriguez. Si Casimero lamang ang nakakapagdulot ng matinding tensyon at pananabik. Gigiba sa pay-per-view at ticket sales. Ang tambalang Inoue versus Casimero ay may kusa built-in rivalry na tiyak na magtatala ng record-breaking viewership at sponsorship. May chance bang ibigay ang 500 million pesos? Napakalaki sa patuloy na pag-ingay ng pangalan ni Casimero sa mga international boxing media gaya ng Ring Magazine. Malinaw na nakikita ng mga promoters ang malaking pera at hype sa laban ito. Hindi lang ito simpleng title defense para kay Inoue. Ito ang labang magpapatunay kung sino ang tunay na hari. Mukhang may negosasyon na ang nagaganap. Kakasanga ba ang kampo ni Inoue at Casimero? Mukhang nagkakatawaran na sa tulong ni Turki Al-Sheikh. Lalo pang nag-init ang usap-usapan sa boxing world matapos kumalat ang balitang may nagaganap ng tawaran at negosasyon sa pagitan ng kampo ng Japanese superstar na si Naoya Monster Inoue at ng pambato ng Pilipinas na si Janriel Cuadralas Casimero. At ang mas matindi pa rito, si His Excellency Turki Al-Sheikh mismo ang sinasabing nasa likod ng makasaysayang hakbang na ito. Ang Riyadh season effect, pera hindi magiging adlang. Tawaran sa $8 million demand. Matapos iayag na Casimero ang kanyang 500 million pesos o $8 million prize money, hindi raw ito agad tinanggihan ng mga promoters. Sa halip nagsimula na ang palitan ng offers para mahanap ang sweet spot kung saan parehong matutugunan ang kagustuhan ng dalawang kampo. Malaking suporta ni Turki Al-Sheikh. Alam ng lahat na kapag si Turki at ang Riyadh season ang humawak ng laban, walang imposibleng halaga. Handa nitong pondohan ang alinmang mega fight na gustong mapanood ng buong mundo.
At ang Inoue versus Casimero ang isa sa mga pinakaabangang matchup sa kasaysayan ng lighter division. Bakit ngayon ng tamang panahon? Umayaw na sa ibang contenders ang fans kahit may mahigit 30 na pwedeng makalaban si Inoue. Wala sa kanila ang nakakapagbigay ng ingay at hype na dala ng pangalang Casimero. Para kay Inoue, ang pagharap kay Casimero sa ilalim ng malaking budget na lalsik ang magbibigay sa kanya ng pinakamalaking paycheck at pinakamatinding pagsubok sa kanyang legasiya. Handa na si Cuadralas na patunayan na hindi lang puro salita ang kanyang 500 million pesos demand. Handa siyang ibuhos ang lahat para pabagsakin ang monster ng Hapon. Ano sa tingin nyo mga kaboksing? Sa tingin nyo ba sa Saudi Arabia o sa Japan magaganap ang bakbakang ito? I-drop ang inyong mga hula sa comments. Samantala, Alan David Picasso umatras sa laban kay Karames Martin. Dahil may kinasanang laban si Alan David Picasso laban kay Michael Rincon sa August 29. Matapos ang kanyang mga nakalipas na karanasan at pakikipagsabayan sa mga matitinding pangalan sa boxing tulad ng Japanese superstar na si Naoya Inoue, opisyal nang inihayag ng Mexican rising star na si Alan David Picasso ang kanyang pag-akyat sa 126 pounds featherweight division. Nakatakdang muling umakyat ng ring si Picasso ngayong darating na Agosto 29 sa Sala Urbana sa Naucalpan, Mexico. Makakatapat niya rito ang mapanganib na Colombian contender na si Michael Rincon. Hindi rin basta-basta ang nakataya sa tunggaliang ito dahil paggagawa ng dalawang mandirigma ang WBC featherweight silver title. Ang laban na ito ang magsisilbing unang malaking pagsubok para kay Picasso sa kanyang bagong timbang. Layunin niyang patunayan na handa siyang makipagsabayan at magdomina sa 126 pounds para maiukit ang kanyang pangalan sa mga world title contender sa division. Sa pag-akyat na ito ni Picasso sa featherweight, tila hindi na matutuloy ang laban na matagal nang inaabangan at target sanang idaos ngayong Oktubre 23 laban sa undefeated Filipino boxing prospect na si Wonderboy Karames Martin. Dahil sa pasya ng Mexican fighter na lisanin na ang super bantamweight division 122 pounds, opisyal nang nagkaiwalay ang landas ng dalawang papasikat na contenders sa maasahang showdown. Sa pag-iwan ni Picasso sa 122 pounds, sino kaya ang isasagupa ng MP Promotions kay Karames Martin? Maghahanap ba sila ng panibagong contender sa super bantamweight rankings para sa isang world title eliminator? O magpapasya na rin bang kampo ni Martin na sumunod sa mas mabigat na division? Isang malaking tanong ngayon sa mga Pinoy boxing fans kung sino ang susunod na harapin ni Martin sa kanyang paghabol ng pangarap na world title. Sa mga Pinoy boxing fans, ang gusto nilang matagal nang pinapangarap na makalaban ni Karames Martin ay itong si Philippus Ngitumbua ng Namibia na tinalo dati ni General Casimero noong Mayo 2023. Dahil parehong kilalang Pinoy fighter sina Casimero at Martin, gusto ng mga fans na makita kung paano idodomina ni Martin ang isang boksingero na si Philippus Ngitumbua na nakasubok na sa antas ng isang world champion. Kilala si Philippus bilang isang matibay, agresibo at may lakas na fighter sa super bantamweight division. Kung matatalo o mananakaut ni Martin si Philippus, magiging malinaw na payag ito na handang-handa na si Wonderboy sa mga top tier contenders sa mundo. Tingin niyo mga idol, sino ang perpektong kapalit na dapat makatapat ni Karames Martin?